Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya at pagpapala sa buhay at kalakasang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. At gaya po ng aming palaging panalangin, nawa ay magamit natin ang buhay at lakas na ito sa patuloy na pag-alam at pagtuklas ng banal na kalooban ng Diyos ukol po sa atin na mga tao. At ito'y pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang muli ay aming pagbati sa inyo na aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Gaya po ng aming naipangako sa inyo, sa pagtatapat at pagtitiis na iuukol natin sa ating Panginoon Diyos, sa kabila ng tayo po ay may pinagdaraan ng mahigpit na pagsubok at suliranin, sa buhay na ito, mayroong buhay na ipinangako ang Diyos sa atin na mga tao. Atin pong aalamin at iisa-isahin alin itong buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang paksang aralin na ngayon po ay ating sama-samang pag-aaralan ay tumutugon po sa ganitong pangungusap. Ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito'y hango sa epistola ni Apostol Santiago sa kanyang Kapitulo 1, versikulo 12 sa Tagalog Popular Version. Kapatid na Neraya, ano ang kapasyahan ng ating Panginoon Diyos tungkol sa buhay ng mga tao dito sa mundong atin pong ginagalawan? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Genesis, ang kapitulo po ay 6 at ang bersikulo po ay 3 sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Maliwanag po ang mga salita na ating narinig batay sa talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan. Maunawa natin sa aklat pa lang ng Genesis ay nagpahayag na ang Panginoon ng kanyang kapasyahan tungkol sa magiging paraan ng pamumuhay ng tao. Ayon sa kanyang salita, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao dahil ang tao anya'y naging makalaman. Pangalawa, hindi anya lalagpas sa 120 taon ang buhay ng tao sa daigdig. Bago sabihin ng Panginoon ang kapasyahang ito, ang mga unang tao sana ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay ng matagal sa lupa. Opo. At hindi lang mahigit 100 taon. Kung babalikan natin yung unang kasaysayan o pangyayari sa buhay ng mga tao sa pasimula, mahahaba ang kanilang buhay. Pero umaabot ng mahigit 900 taon.
Pero paglipas ng mga ilang panahon ay nabago ang haba ng expand ng buhay ng tao mula sa mahigit 900 years, ang sabi ng Panginoon, hindi ko na papayagang mabuhay pa o hindi ko na ipapahintulot pa na humaba o magtagal ang buhay ng tao dahil ang tao ay nasumpungang makalaman. At ayon sa pasya ng Diyos, hindi na niya lalagpas sa 120 years ang buhay ng tao dito sa daigdig. So ipinapakita po na noon pa man ay ipinahayag na ang mga salitang ito. Palibhasa, ang salita ng Diyos ay subok o tested. Gaya ng mga natalakay natin ng una, ay yun mismo ang nangyari mula noon at nangyayari sa kasalukuyang panahon hanggang sa darating na panahon. Bibihira talaga yung ang tao ay umaabot ng yun nga lang pong 100 100 taon, hirap na. Sapagkat sinabi ng Panginoon na hindi lalagpas ng 120 years ang buhay ng tao sa daigdig. Yan po ang kapasyahan ng ating Panginoong sinabi mula noon, nangyayari ngayon at mangyayari sa darating pang mga panahon. Ito po'y bahagi, mga giliw naming taga-subaybay, ng patotoo ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang salita ay mayroong lakip na kapangyarihan. Sapagkat alinsunod po sa pagtuturo ng Apostol Pablo, ang tao po ay itinakda na mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa makatwid, walang tao na mabubuhay sa mundong ito ng forever o magpasawalang hanggan. Bawat isa sa atin ay mayroong takda ang Panginoon. Hindi rin lang natin alam kung kailan mangyayari at magaganap ang takdang ito. Kaya ayon po sa ating obserbasyon, ang tao po ay namamatay sa iba't ibang kadahilanan at sa iba't ibang mga edad. Pero isang bagay po ang tiyak na gaya po ng sinasabi ng pagtuturong ito, mayroon na pong itinakda ang Diyos na kung hanggang ilang taon lamang mamamalagi ang tao dito sa sandaigdig. At ito po ay mayroon lamang bilang na 120 years. Ito ang maximum na ilalagi ng tao, mabubuhay siya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bukod sa may hangganan ang buhay ng tao, kapatid na Neraya. Ano ang kalakip na nararanasan sa maikling panahon ng pamumuhay ng tao dito sa mundo? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng Job, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 2 sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Napakaliwanag po ang mga salitang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan batay sa salita ni Job bilang isa sa mga lingkod ng Diyos. Ang buhay ay ng tao bukod sa ito'y maiksi lamang. Po, dahil nga hindi siya magtatagal na mabuhay dito sa daigdig at maximum na yung 120 years, sa kabila ng kaiksian, makararanas pa ng tao niya ng punong-puno ng kahirapan. Totoo naman po yan. Maraming tao na nabuhay sa mundo na dumaan sa iba't ibang uri ng mga paghihirap. Itinulad din ang buhay ng tao sa paraan niyang bulaklak na sa simula ay namumukadkad, pero paglipas ng ilang araw panahon, nalalanta, nalalagas at nahuhulog sa lupa. Para din ang niyang anino na nagdadaan, naglalaho at napaparang. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kaigsian talaga ng buhay ng tao at hindi makakaiwas ang lahat ng taong nabubuhay sa mundo na makaranas, sabi nga ay punong-puno, marami talaga na mga paghihirap. At kung meron mang nakakaranas ng kasaganaan, ng kaginhawaan, pero hindi pa rin sila makakaiwas sa paghihirap. Kahit ang mga taong mayayaman, matatalino, sabi nga deep inside, marami rin silang pinoproblema sa buhay na ito.
At kung meron man silang kasaganaan at kasikatan, katanyagan, ang tulad nito'y bulaklak na sa simula parang ang gandang tingnan, ang bango sa kanyang pang-inamoy mo. Pero nalalanta rin. Katulad ng katawan na pag nasa kabataan ay matitikas, pero pagtanda, kumukulubot, nagkakasakit, namamatay. So yan po ang kalagayan ng tao sa mundo, kung paano may hangganan ng buhay at pansamantala lang, ganun din ang kahirapan, kasaganaan, anumang uri ng buhay na ating maranasan dito, lahat po yan ay may hangganan at pansamantala lamang. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang katotohanan ito ay takda ng Diyos sa lahat ng tao na kanyang nilalang. Sa mabuti at masama, sa mga taong kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos, ito po ay takda ng Diyos na maiksi lamang ang buhay na mararanasan ng tao sa mundong ito na sa kabila pa ng kaiklian ng ilalagi ng tao sa mundong ito ay punong-puno pa ng kabalisahan, ng kahirapan, ng kawalan ng kapayapaan. Bakit kinakailangang ito ay ipaunawa sa atin? Bakit kinakailangang itong programang ito ay maghatid sa atin ng katotohanan ito na takda ng ating Panginoon? Sapagkat, mga giliw naming taga-subaybay, hindi po dito natatapos sa mundong ito ang ating buhay. Kung atin pong uunawain at aalimin pa ang banal na kalooban ng Diyos, may isang napakagandang buhay na naghihintay sa atin na mga tao. Lamang ano ang kailangang gawin ng tao? Kailangang ibigin natin ang Diyos. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay ang pagtupad ng kanyang kautusan, sapagkat ang kanyang utos ay hindi mabigat. Mga giliw naming taga-subaybay. Kaya't kung ang tao'y matutong umibig sa Diyos, kapatid na Neraya, anong uring buhay ang ipinangako ng Diyos sa mga taong ito na totoong umiibig sa ating Panginoon Diyos? Ang paglalarawan ay ipinahayag ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa kanyang kamanggagawang si Tito. Sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2 sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Napakalinaw po ang pagtuturong ito, ang pahayag na ito ng Apostol Pablo bilang noon ay isa sa pangunahing kasangkapan ng Diyos isinugo para pagtibayin ang mga tao sa pananalig sa Panginoon, palawakin niya ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan sa mga aral at lalo na pagkakilala para ang tao ay matutong umibig at mapalapit sa Diyos. Ayon sa kanyang sabi, nais ng Diyos na ang mga tao ay bigyan ng pag-asa. Kasi sa mundong ito, kahit gaano katibay o katatag yung pag-asa, wala ngang bagay sa mundong ito na permanente. Kahit ang kasaganaan ay pansamantala lang, ang buhay ay pansamantala lang din. Walang permanente rito, pero ang pag-asa, merong inihahanda ang Diyos na buhay na hindi pansamantala. Ang tawag dito ay buhay na walang hanggan. Opo, ang mabuting balita, sa likod ng tinatawag na temporary life, na kasalukuyang taglay ng tao, meron pong permanent life na dapat tayong asamin na mapapasa atin. At itong permanent life o buhay na walang hanggan, yung buhay na wala ng kamatayan, hindi na ito pansamantala. Mas better ito kaysa sa buhay na taglay natin ngayon. Ito anya ay ipinangako na ng Diyos bago pa lalangin ang sanglibutan. At ang Diyos na nangako ay isang tapat na Diyos na hindi katulad ng tao na marunong
magsinungaling. Kaya dito po maunawa natin na huwag tayong masyadong malungkot. Kung tayo ngayon ay meron pansamantalang buhay, pansamantalang kalagayan, at yun nga ang isa sa essence of life sa mundo. Hindi tayo binuhay ng Diyos sa mundong ito para ang end ay mamatay lang. Kundi kaya ang Diyos pumapayag na maranasan ng tao na mamatay ay para bigyan tayo ng chance na muling mabuhay. At pag tayo nabuhay na, hindi na tayo muli pang mamamatay sapagkat ang ipapalit ng Diyos na buhay na dapat nating asahan ay ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang, matuto tayong umibig sa Diyos sapagkat yun ang isa sa pangunahing kahingian para maklaim natin ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay umaakay sa atin kung sino ang unang-unang dapat na pag-ukulan natin ng ating pag-ibig at pagmamahal. Sapagkat alam na alam po natin na sa kasalukuyang panahon, dahil ang tao ay naging makalaman, mas iniibig ng tao ang mga material na bagay. Mas pinag-uukulan ng pagpapahalaga ng tao ang mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa. Samantalang alam na alam naman natin kung paanong ang buhay natin sa daigdig na ito ay pansamantala, ang material na bagay na naririto sa lupa ay pansamantala rin. Maiiwan natin ito. O dili kaya, kahit buhay pa tayo sa mundong ito, pwede pong mawala itong kayamanan, itong karunungan, itong mga minamahal natin sa ating kapaligiran. Kaya dito'y sinasabi sa atin, hindi masamang mahalin itong mga bagay na ito, lalo na ang iyong pamilya, ang iyong kamag-anak, ang iyong kaibigan. Pero sana makita natin na nasa iyo ang kakayahan para ikaw ay magkaroon din naman ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Ano lang ang kailangan mong gawin? Ang matutunan nating pag-ukulan ng pag-ibig ang ating Panginoon Diyos. Hindi po totoo na kapag ka ang isang tao ay nawala sa buhay na ito, agad-agad nandun na siya sa langit at mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Yan po ay mga karagdagang pagtuturo pa sa kabanal-banalang iglesia, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya't hindi po muna natin tatalakayin yun sapagkat tayo po ay limitado lamang sa oras. Pero kung inyo pong ibig malaman ang tungkol sa bagay na yon, makikita nyo po sa inyong screen ang mga cellphone number o telepono, maaari po kayong tumawag sa mga numerong yan at ipaalam sa amin ang inyong mga katanungan. Pansamantala, mga giliw naming taga-subaybay, bakit kailangang pakanasain ng tao na magkaroon din siya ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay dito sa daigdig? Ano nga ba, kapatid na Neraya, ang malaking pagkakaiba ng buhay at uri ng pamumuhay sa buhay na ipinangako ng Diyos sa mga taong umibig at umiibig sa Kanya? Ang kagandahan po ng buhay na ito ay inilarawan ng Apostol Juan. At ito po ay nasulat sa aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo po ay 21 at ang bersikulo po ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Napakalaki po ng kaibahan ng buhay na ipinangako ng Diyos sa makatid bagay ang buhay na walang hanggan sa mga taong natutong umibig sa Diyos. Compare sa buhay na tinataglay natin dito sa mundo at sa uri ng pamumuhay dito. Gaya ng ating narinig sa buhay na walang hanggan, papahirin ang luha sa ating mga mata. Sa daigdig na ating ginagalawan ay hindi tayo makakaiwas sa pagluha dito. Maraming mga problema, suliranin, na sapat para makapagpalungkot o makapagpaluha sa atin. Pero sa langit, sa buhay na walang hanggan, wala nang pagluha doon. Papahiri na. Hindi ka na iiyak doon dahil wala nang dahilan
para malungkot ka doon o lumuha. At ang magandang balita, sa mundong ito na maraming kinatatakutan ng tao, at isa na dyan yung takot ang tao mamatay sa iba't ibang dahilan, sa langit di mo na yung katatakutan, sapagkat sa langit, kaya nga buhay na walang hanggan, doon ay wala ng kamatayan. Kaya hindi na tayo malulungkot Kasi hindi ka na mamamatayan doon ng mga mahal mo sa buhay. Yung Diyos na nagmamahal sa'yo, at yung Diyos na minamahal mo, pati yung mga mahal mo sa buhay na nakasama mo ron, na mahal mo at nagmamahal din sa'yo, bukod sa ang langit, ang buhay na walang hanggan, na isang dakong napakasaya. Ang lalo nagpapasaya doon, nandun lahat ng minamahal mo, nagmamahal sa'yo, lalo na ang Diyos na umiibig sa'yo. Kaya kung meron tayong unang dapat pagsikapan, turuan din natin yung mga mahal natin sa buhay na magmahal sa Diyos, sapagkat ang welcome sa kaharian ng langit, ang mga taong umiibig sa Kanya. Opo. Yun ang gusto niyang makasama. Kumbaga sa isang relasyon mahirap makasama sa buhay yung mahal mo lang pero hindi ka naman mahal. Dapat ikaw at siya, kapwa kayo nagmamahalan para magkaroon ng, sabi nga, forever ang inyong relationship. So, likas na sa Diyos, mahal niya na tayo. Tayong mga tao, mahal ba natin siya? Kung mahal natin siya, patunayan natin ang ating pag-ibig sa Panginoon para makarating tayo sa isang lugar na higit kaysa sa lugar na kinalalagyan natin ngayon. Hindi na niya magkakaroon dalamhati, panambitan, wala nang pagluluksa dahil nga hindi ka na mamamatayan doon, wala nang activities doon ng paglilibing o pagluluksa, wala na po. Dahil wala na nga kamatayan sa langit. Wala na ring hirap. Kasi sa langit, di ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Isang napakasaganang dako ang inihanda ng Diyos. Yung mga bagay niya na na-experience o naranasan natin sa daigdig, bukod sa iksi ng buhay at kahirapan ng buhay, wala na doon. Kaya napakalaki po ang kaibahan nito. Ito yung better place at better light compare sa kasalukuyang buhay at pamumuhay na taglay natin. Ang kahingian lang, inuulit ko po, manatili tayong umiibig sa Diyos at paunlarin pa po natin yan at hikayatin natin ang mga mahal sa buhay na maging gaya natin na nagmamahal sa Panginoon upang pagdating ng takdang panahon, nalilisanin na natin ang daigdig na ito, karapat dapat tayong pumasok doon sa buhay na ipinangako ng Diyos sa langit, ang buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nauunawaan natin at na-visualize natin sa atin pong kaisipan ang malaking pagkakaiba ng buhay sa lupang ito at ang buhay na ipinangako ng Diyos doon sa sangkalangitan. Kung paanong ang lahat ng bagay sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay pawang limitado. May pasimula at may katapusan. Pagdating po doon sa langit, kung tayo po ay magiging isa na makakabahagi ng pangakong ito ng Panginoon, ang lahat ng bagay doon sa langit ay unlimited. Unlimited ang iyong magiging buhay, ang iyong kasaganaan, ang iyong kagalakan. Kung meron man tayong pinagdaraanan sa buhay na ito, tingnan natin ito ay may katapusan. Limitado lamang ito. Kaya dahil sa pagkaunawang ito, gugugulin mo ang iyong maikling buhay na ilalagi sa mundong ito sa pagtugon sa kung ano ang kalooban ng Diyos upang wag naman masayang ang buhay na ilalagi natin sa lupa. Sapagkat kung tayo po ay magiging matalino, kung tayo po ay magiging maalam sa kalooban ng Diyos, tiyak na tiyak, hindi lamang sa buhay na ito pakikinabangan ang ating buhay at lakas, kundi pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, ay naghihintay ang isang napakadakilang buhay na mula sa ating Panginoon Diyos. Ang buhay na walang hanggan, na kung saan sabi nga kanina na ang lahat ay pawang mananatili, mga giliw naming mga taga-subaybay. Minsan pa, bukod sa sinasabi sa atin, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Ano ang kailangan nating gawin?
upang mapabilang tayo sa kalipunan ng mga taong pagkakalooban ng Diyos ng ganitong uri ng buhay, kapatid na Neraya. Ang mga huling talata na ating babasahin sumasagot sa napakahalagang katanungan ay mababasa at matutunghayan natin sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 hanggang 38 at sa unang Juan 5:3. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Napakalinaw po ng mga kapaliwanagang ito na mga pangunahing kailangang tiyakin nating mayroon tayo upang mapabilang po tayo sa kalipunan ng mga taong mararanasan ang buhay na ipinangako ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Hindi po sapat na sabihin natin na tayo umiibig naman sa Panginoon. Sa halip, ang pamantayan na isang uri ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia. At ang nakasulat sa Biblia, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Hindi basta masabing iniibig mo ang Panginoon. Marami namang tao dahil ang Diyos naman po talaga, kapatid na Benhanan, ang mga mahal naming taga-subaybay ay kaibig-ibig. Hindi po siya mahirap mahalin. Kaya lang, yung antas ng pagmamahal na iungkol natin sa Diyos, dapat ay bagay sa kanyang pagka-Diyos. At ang nababagay na antas ng pag-ibig, iibig ka rin lang sa Panginoon, ayaw niya yung half-hearted o kalahating puso. Gusto niya, ibigin mo siya ng buong puso. Kasi ganun din ang Diyos eh. Hindi niya tayo inibig ng kalahating puso lang niya. Buong puso, mahal tayo ng Panginoon. Buong kaluluwa, buong pagkatao natin, iniibig ng Panginoon. Kaya tayo, dapat buong pagkatao rin na ibigin natin siya. At ang ating buong pagkatao, yan nga po, yung pinakamahalagang sangkap ng ating pagkatao, yung ating puso, ang ating pag-iisip, yung ating kaluluwa, yung ating lakas, lahat ng yan ay gamitin natin para maiparamdam sa Diyos na mahal natin siya. At wag lang tayo umibig sa Diyos ng salita o ng dila lang na sinasabi natin, iniibig natin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Juan, ito ang pag-ibig sa Diyos. Para mapatunayan mo na iniibig mo talaga siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, ay tuparin mo ang kanyang mga utos. At tandaan mo, ang mga utos ng Diyos ay hindi mabibigat. Akala mo lang mabigat. O kaya baka nagkukulang ka lang ng pag-ibig, kaya ka nabibigatan. Yun, opo. Pero kung ikaw talaga ay umiibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, wala kang mararamdamang bigat. Sa halip, napakasaya at napakagaang paglingkuran at sundin yung minamahal mo. At yun nga po, ang Panginoon. Kaya minsan ang tao, kaya nagkukulang sa pagsunod, sa paglilingkod, nagkukulang kasi siya sa pagmamahal. Kaya kung hugustuhin natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo mabibigatan at hindi tayo magkukulang. Sapagkat ang pag-ibig ang nag-uudyok sa atin para pagbutihin yung mga bagay ng ating ipaglilingkod sa Diyos, yung mga pagtupad natin sa kanyang mga utos. At kung magawa po natin, mapatunayan natin at maipadama natin sa Diyos sa pamamagitan ng very much willing tayong sundin yung lahat ng kanyang iniuutos batay sa ating panahon, ayon sa hinihingi ng Panginoon, makakaasa po tayo. Masasabi natin, worth it pala. Kahit pa tayo nagsakripisyo, kahit pa tayo nahirapan, kumpara sa buhay na meron tayo ngayon, sa buhay na ipinangako ng Panginoon. Baka pag nandun na tayo, baka nga mahiya pa tayo. Masabi natin, kulang pa pala yung mga nagawa ko compare dun sa reward at award na inihanda ng Panginoon. At nang ipakita yan kay Apostol Santiago sa isang pangitain, nakapagsalita siya agad na hindi maitutumbas
yung mga pagtitiis natin doon sa kalwalatiang mahal sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa susunod pong pagtalakay, aalamin natin alin itong mga kautusan ng Panginoon na kung ito ay ating gampanan o gawin, ay katunayan ito ng pag-ibig natin sa Kanya. Alam niyo po, kahit po sa literal na relasyon, ang isang lalaki na umiibig sa kanyang asawa, bago niya pa mapangasawa dahil ito ay kanyang iniibig, inaalam niya sa kanyang magiging asawa o girlfriend ano ba yung gusto at ano ba yung ayaw ng kanyang girlfriend. Sapagkat yun ay isang bantay sa kanya para hindi siya magkasala sa kanyang girlfriend. Dahil pinapahalagahan niya ang pag-ibig niya sa kanyang girlfriend o sa kanyang asawa. Gayon din ang relasyon natin sa Panginoon. Kung totoong iniibig natin ang Panginoon, alamin natin ano ba yung gusto ng Diyos, ano ba yung ayaw ng Diyos na pawang nasa anyo ng kautusan. Yan po ang ating sama-samang tatalakayin sa darating na pamamahayag ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Pansamantala, pagpalain nawa sa ating puso ng Panginoon Diyos ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.